Magandang hapon sa inyo lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author promoter ng The Bible Evangelization. Kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalibanigan ni Banda Santa Maria, ay atin pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay makararanas ng kapigatian ng mga maliligtas. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po rito sa bagong tipan ng mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Heso Kristo. Ayon po sa mga gawa na Kabanata 14, talatang 22, ito po ang mensahe. Magdaranas muna kayo ng maraming kapigatian bago kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Puputulin po natin sa mga gawa pa rin, Kabanata 14, talatang 17. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginawa niya sa inyo. Binigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng maasaganang ani sa takdang panahon. Binuso kayo ng pagkain at pinuspos ng kagalakan ng inyong mga puso. Ipagpatuloy po natin sa 1 Tesalonica, Kabanata 4, talatang 11 at 12. Ito po ang mensahe. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, ang inyong harapin ay ang inyong sariling gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Ipapatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 3, talatang 27. Ito po ang mensahe. Walang tatanggapin ng tao maliban sa ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos. At ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria. Maraming salamat po. At ngayon naman ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po dito sa tema na ang makararanas ng kapigatian ang maliligtas. Yan. Ngayon po ay nais babatid po sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay ang bawat isa at tayo namang lahat ay nakararanas ng iba't iba nating pinagdaraanan sa buhay. So tayong lahat ay makararanas at nakararanas ng kapigatian sa mundong ito. At tayo ay may mga pagdalisay at pagsubok na dumaraan sa atin. So bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, so tayo makararanas ng ganitong klase ng mga iba't ibang klase ng mga kapigatian, depende sa bawat mga tao. Ngayon ay tayo man ay nakararanas ng kapigatian sa pamumuhay na ito. Iba't ibang mga nararanasan kagaya ng kahirapan, kagaya ng iba't ibang mga kaapihan, kagaya ng iba't ibang mga bagay na nagbibigay ng hindi mabuti sa bawat isa sa pamumuhay na ito, ay tayo ay hindi pa rin pinababayaan ng Panginoon. Pinakikilala pa rin na niya ang pagpapala, mula sa pagpapala ang sa atin ng ating banal na Panginoon. Gaya ng tayo ay yung magandang kalikasan, yan ay pinakikilala ng Panginoon Diyos pa rin na tayo ay kanya ring ginagabayan. Pagbibigay ng produktibong mga pananim, pagkain at pagbibigay kasiyahan sa atin. Sa ganyang mga bagay ay tayo ay kinakalingan ng Panginoon Diyos diyan. Mula sa kalikasan na pinagkaloob, patuloy na gawing produktibo yan, ginagabayan niya tayo diyan para tayo ay makapamuhay pa rin na maayos. Even though tayo ay nakararanas ng iba't ibang kapigatian. So halimbawa, sa ating kahirapan, halimbawa yung ating problema, halimbawa ang naging problema natin, halimbawa yung inequality. So may mga tao magiging nasa pamalaan ay nagiging inequal sa pamumuhay natin o yung pag-cultivate.
o kung paano tayo halimbawa sa makabagong panong industry. So hindi nagiging patas yung pamumuhay. So mayroong naghihirap, mayroong hindi nakapamumuhay ng maayos, may nagugutom, mayroong nagiging pulubi sa iba't ibang mga kapigatian kung bakit sila naghirap. Pero yung primarily kahirapan ay kung gawa ng ibang tao, yung inequality nga. Naging problema yung inequality lalo sa gobyerno na binigyan natin ng pamamahala para yung kabuhayan ay tayo ay magabayan na mamanage nito, na everybody is may ibigay yung yaman ng bansa at makukultivate ng maayos ng bawat isa. Kumbaga, kung halimbawa sa pananim, eh lahat ay makapagtatanim, pero siyempre hindi naman lahat nagtatanim sa iba't ibang industriya. So dapat na pangalagaan ng gobyerno yan, lahat bibigyan ng trabaho, pero hindi naibigay ng gobyerno. Bagamat ganoon, yung gobyerno ginawa ng Panginoon Diyos para magabayan nga tayo mula dyan sa kabuhayan. Pero ganoon man, mayroong mang inequality dyan, mayroong mang corrupt dyan. So nagagabayan pa rin ng Panginoon Diyos yan para tayo ay matulungan sa ating mga kakanin. Matulungan tayo na makapamuhay pa rin tayo ng maayos. Kahit pa paano may yung minimum wage natin, mapapakain pa rin tayo. Kahit hindi sapat, pero tayo ay mapapakain pa rin natin. Yan, mula doon sa pamantayan ng gobyerno. Bagamat ang problema ay yun na nga, yung minimum wage para kang semi-feudal, para kang alipin, yung may mga tao walang trabaho. So yun ang naging problema sa kahirapan. So ngayon, yan yung ating suffering ng ibang mga tao. Maraming suffering ng iba. Ang ating ngayong gagawin dyan sa suffering na yan, kung tayo mawawala ng pag-asa, magpakatibay tayo, manampalataya tayo, para mabigyan tayo ng magaan na pamatok. At kagaya sinabi ng Panginoon Diyos, patuloy pa rin na tayo pinauunlad, pinapasagana, binibigyan ng kasiyahan. So kahit doon sa ekonomiya naghihirap tayo, hindi pa rin niya tayo pababayaan na tuluyan na tayo talagang mamatay sa gutom, tuloy na tayo talagang mamatay sa kahirapan. So marami ang nananampalataya na nakatutulong sa ating kapwa. Yung gobyerno ginagabayan pa rin, para marami pa rin yung gumagabay sa gobyerno, para ginagabay ng Panginoon Diyos para mamahala at maabot yung mga naghihirap, makapabuhay ito ng maayos. So ganoon, kagaya natin, tayo ay naglilingkod sa Panginoon Diyos, gumagabay din tayo sa pamahalaan ng mabuting balita para mamahala na maayos yung ating pamahalaan at gampanan nito ang kanyang tungkulin na maayos. Kagaya ng yan dyan sa pang-ekonomiyang pamamahala nila na ito ay magbigay ng sapat ayon sa karapatan na ginagabayan natin yan, na ipatupad nila yung gusto ng Panginoon Diyos mula sa inihen ng Panginoon Kristo na mamuhay sila, pamuhay nila ayon sa karapatan yung mga tao mula doon sa pamamahala. At doon kasi self-practice yan ng Christian, so para walang nagdarahop, walang nagkapigatian doon sa pang-ekonomiya, sinubuhay nila noon yan at nagtulungan sila. Sa ngayon nagtutulungan pa rin tayo, pero hindi na lang ganun yung kabal. Kaya sa panahon natin ngayon, through the government na, ginawa natin na magabayan yung gobyerno, yung mga naniniwala at mga ilang may mabubuting tao para yung karapatan ay sa buhay ng gobyerno. With the UN, for every government. So, yung pinatutupad ng karapatang pantao na ating na naririnig o ipinatutupad na yan, umaayon yan doon sa nais ng banal na Panginoon Diyos na karapatan ng pamumuhay. So ngayon ay kung yun ay may papatupad, so yung kapigatian, pagdating sa pang-ekonomiyang problema, wala tayong magiging kapigatian. Ang problema hindi nga naipatupad. So ipanalangin natin para may patupad dyan. So ngayon ay ganun man, hindi man naipatupad o in-equal naman sa karapatan na yan, in-equal man yung governance, kahit pa paano sila ay nakapagpapatupad pa rin ng minimum wage na maayos at nahatid pa rin yung tulong. Tayo ay magpakatatag ngayon doon sa ating minimum wage, doon sa iba't ibang tulong na ihatid doon sa mga halimbawa nasa pantawid ka pamilya at iba't ibang mga kababayan natin na wala roon na tinutulungan ng gobyerno. Magpakatatag tayo dyan, iwasan natin yung paggawa ng masama para hindi tayo lalong magkaroon ng kapigatian, mauwi tayo sa kulungan o anong mga iba't ibang uri ng kapahamakan. Kaya pagtiisa natin na nandoon tayo at tayo ay idalangin natin sa Panginoon Diyos ay pagkalaw sa atin yung biyaya. Maya din sa lalo na yung karapatan natin para tayo makabubuhay na hindi tayo nagdaraho kung yan yung ating kapigatian sa buhay. So marami naman tayo
iba't ibang pinagdaraanan. Manampalataya ng lubos tayo kay Panginoon Kristo para para maganap ang mga kung ibigay sa atin. Hindi tayo ganun maghirap pagdating doon sa ganung klase ng problema ng inequality. Kahit paano ay mula doon sa halimbawa kung minimum wage earner ka na natutulungan ka pa na kay makaangkop doon sa ganung pamumuhay. So yun, bagamat ito ay hindi sumasapat, pero ikaw ay nabibigyan pa rin ng pagkain at kasiyahan ng Panginoon Diyos sa kalooban mo sa iba't ibang mga bagay. Kakibat, no? Halimbawa, meron ka pa rin naitutulong sa iyo at iba't ibang tulong ng kapwa-tao natin kung iba't ibang na natin mga kinaharap. Yung mga may mabubuting kalooban na nagagabayan at nananampalataya sa Panginoon Diyos, na tayong lahat na nananampalataya, ginagawa tayo may mabuting kalooban, nagiging tayong instrument ng biyaya ng Panginoon Diyos, tumutulong tayo. Nagtutulungan tayo sa isa't isa. So yun, kaya na kung meron naghihirap, natutulungan natin siya. Either tulungan natin siyang kumain, o bigyan ng trabaho, or whatsoever else. So, pero yung gobyerno, idalangin natin maging mabuti yan para makatulong yan kung paano papairal karapatan para mamuhay tayo ng hindi nagsasuffer through that. So at magana po umuwi natin kung tayo may pananampalataya sa Panginoon. Wala kay Panginoon. Sabi nga ng Panginoon Kristo, kayo ay magpahinga sa akin, bibigyan kayo ng magandang pamatok. Hindi kayo makapamumuhay ng mabigat. Kayo ay may baga na pasanib sa pamumuhay na ito. Kapag tayo ay lumapit kay Panginoon Kristo, sa ilalim na kanyang pag-aari. At syempre, iba yung kasiyahan sa puso ang bibigyan niya sa atin sa pananampalataya natin sa Kanya. So, kaya tayo ay magpakatatag sa ating pamumuhay na ito at yung ano man ang ating nararanasan sa buhay ay malalagpasan natin yan. Kagaya nung kay Job na nagkaroon ng kapigatian na napakabigat, nalagpasan. Ibinalik ng Diyos yung lahat ng mga yaman niya. Binigyan siya ng bagong pamilya at nagkaapo siya ng marami hanggang pinalawak pa yung buhay niya. Pwede gawin sa atin ng Panginoon Diyos yung kung may ganun tayong kapigatian na maibalik yung pamumuhay natin sa practical at may kaligtasan spiritual naman. Yun ang pinakamahalaga sa lahat, yung kaligtasan spiritual. Kaya pilitin natin na ano man ang uri ng ating nararanasan na suffering, hindi tayo gagawa ng masama at kung natempt tayo, magbago tayo agad para hindi tayo mapahamak. Kasi mas higit na suffering ang abutin natin kung gagawa tayo ng masama. So ngayon, kung ikaw yung nagsasuffer ngayon dahil nakagawa ka ng masama, nakulong ka, magtiyaga kang magpakabuti ka sa loob na makalaya ka pa at mabigyan kang panibagong buhay. So yun. Kaya mabigat na pagtutuwid na maaaring gawin sa inyo ng Panginoon Diyos doon kasi nagkakasala ka ng mabigat ayon doon sa authority nung mayroong kulong. Kung wala, yun, maaaring mayroong ibang mga maaaring ikaw ay ang nararanasan mo naman ay disiplina ng Panginoon Diyos kasi nga gumagawa ka ng masama, nakakapekto ka ng kapwa, nagsasuffer yung kapwa-tao mo. So God will discipline you kung sakop ng authority sa kulungan ng disiplina mo. Ngayon, magbalik loob ka kung kasalanan na naging suffering mo because of disiplina ka, magbago ka. Ganun ang gawin natin. Ngayon, kung dahil naman sa kapwa-tao mo, buti ka pero inaapi ka, mag-peace tayo at iwasan natin paggawa ng masama para hindi tayo mag-suffer ng higit doon sa nasuffer natin kahirapan na kapag gumawa tayo ng mali. So yun, kaya manampalataya tayo ng lubos at tayo ay makita sa kaligtasan spiritual, ano man ang pagdaanan natin ng mga kabigatian o na pagdalisay sa mundo nito ng ating Panginoon Diyos o ano mang nararanasin natin sasapagat yung lahat ng mga nandyan sa ating paligid ay yan ay pagsubok sa ating lahat sapagat yung demonyo ay naging pagsubok pa rin sa atin sapagat naglipahan na pa rin yan, wala pa sa impyerno yung mga yan, patuloy pa rin yan na humikayat ng tao sa kasamaan na naging pagsubok sa atin masasama sa paligid na nagkakaproblema tayo. So yun at pagsikapan natin nga pala na tayo ay doon sa pang-ekonomiya na kung tayo ay pagsikapan natin na tayo magtrabaho kahit pa minimum wage, pagsikapan natin na magtrabaho, sariling pagpapagal natin ang gawin natin. Huwag tayo gumawa ng masama para tayo ay magkaroon ng malaking pera sa pamamagitan kahit ganon
o ganun bang ating nasuuri, pagsikapan natin at marating pa rin natin yung iba't ibang mga pagpapala ng Panginoon Diyos para maging maalwan ng ating pamumuhay. Sabagat hindi naman natigil ng Panginoon Diyos na yung ating gobyerno, tayong lahat ay magabayan para tayo makapamuhay ng maayos mula sa simbahan, mula sa gobyerno, ginagabayan yan para yan ay mamahala ng mabuti yung ating simbahan, lalong-lalo na iti gumagabay na tayo magkaisa sa mabuti at yun nga, gabayan niya yung gobyerno na magpahiran ng mabuti pamamahala at mga kagaya natin, naglilingkod sa Diyos, gumagabay sa pamahalaan para mamahala ng mabuti, para sila ay ginagabay natin ng mabuting balita. So kagapay tayo ng ating simbahan na makagabay doon sa pamahalaan ng mabuting balita, mamahala ng mabuti yun. So, bagamat, siyempre yung ating simbahan, ginagabay ng gusto nila para mamahala ng maayos yan. So lahat makapumuhay ng mabuti. So kaya lang siyempre mayroong taong talagang iba yung pag-uugali, ang dinodiyos pera at pinairan yung kasamaan, so nagkakaroon ng suffering. Pagdating ng bandang huli, sila rin yung nagsasuffer kasi hindi lang mababayaan ng Diyos yung mga masama, kaya nga ginawa yung gobyerno para minsan lang buti ng persa. So magsasuffer naman sila doon sa kulungan, disiplina. So ngayon ay muli sana ay naliwanagan na naman kayo ng ating banal na Panginoon Jesucristo, agad yung buhay at espiritu, at tayo ay patuloy na magamin sa kaligtasang spiritual, at tayo ay pagdating ng takdang panahon ay maligtas tayo mula sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Makapumuhay tayo ng mabuti o sama-sama tayong mamumuhay ayon sa mabuting balita. Yan, lalo na yung mga pamahalaan. So ngayon magabayan sila, maliwanagan sila ng Panginoon Jesucristo at sundin yung mabuting balita sa kanilang pamamahala, sa gayon mga pamamahala sila ng mabuti. Ang kinabang yung mga mamamayan. At sana tayo ay patuloy na gabayan ng ating banal na Santa Maria na presensya ng Panginoon Jesucristo, Panginoon Diyos, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita ng kanyang kaliwanagan, milagro ni Banal na Santa Maria, at iba pang milagro ng Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Kayo patuloy kong mahikayat sa pagtalima ng mabuting balita. Even though, maging malaman o hindi, sana ay patuloy niyong pakinggan ng ating pagbabahagi sa pagpapatuloy ng pagpapalaganap ng Panginoon Jesucristo ng mabuting balita, at kayo ay naliliwanagan ng inyong espiritu at pagkatao ng Panginoon Jesucristo mula sa pakikinig na ito at ating pagbabahagi. At sana gabay tayo ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos, hindi lamang yan sa iba't ibang mga bagay mula sa ating pagkaloob, ang ating mga kahilingan, iba't ibang mga kinaharap na pagpapala ng Panginoon Diyos, lalong lalo na doon sa mga kapamalaan. So ngayon ay muli doon sa Center Opportunity ng mamakaisa tayo patuloy at unawain natin yung ating mga relihiyon at nang hindi tayo nagkakaroon ng mga sigalutan, awayan, away sa karahasan, bagos nag-uunawaan tayo, nagpapairal tayo ng kapayapaan, pagkakaisa, kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, nakagabay tayo sa family, community, bansa, buong mundo. At lalong na sa mga kapamahala kung paano ito namamahala, na ito yung makapamahala ng mabuti, ng mahusay ng legalidad, dahil na karapatan. Sa ngayon nagiging yung kapayapaan na binibigay ng pamahalaan sa gabay ng ating sa ating paggabay sa kanila, kagaya natin na ginagabay yung pamahalaan ng mabuting balita para mamairan ng kapayapaan sa gabay ng Panginoon Diyos, ito yung nakagabay doon sa legality na sakop nila para maiwasan yung ganun mga reliyon nag-aaway. So nakaka-hinder sila, naiwasan at mula sa legality nakasusunod tayo. At sa bawat mga sa CBCP, Vatican Church, sana patuloy po kayong maliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy pagbukulo rin sa katawan sa pananampalataya sa Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At yan, sa ating munting kakayanan, sana patuloy tayong maliwanagan ng banal na Panginoon Diyos, ng Panginoon sa Kristo, ng Banal na Santa Maria, sa ating pamabahagi ng mabuting balita at gawin tayo ng kanyang kapangyarihan. Sa ating pamabahagi at patuloy ko kayong mabuklod at magabay sa kaligtasan ng spiritual at pang-araw-araw na pong buhay. Sana gabay tayo ng lahat ng kapangyarihan ng Panginoon at lalo na sa paggabay sa pamahalaan na ito ay magabayan na mamahalan ng mabuting matuwid. Yan. Mula sa paggabay ng mabuting balita at kapangyarihan ng Panginoon Diyos.
Kayo mga pamalan, mamahala kayo ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang pantao, patas ng hustisya. Sa gayon makikilabang inyong mga mayan, mamumuhay sila ng maunlad, mapayapa, patas, walang nagarbyado, masagana, higit sa makakapanampalataya sila sa Panginoon Diyos mula sa ating Panginoong Hesus Kristo. At sana patuloy tayong magbanahin, protektahan ng Panginoon Diyos, sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. At sana ay patuloy na ating hinikayat ang lahat ng bansa na magpuri, magpasalamat sa Panginoon Diyos mula sa ating Panginoon Hesus Kristo. Magandang hapon sa inyo lahat.